madilim, masukal, tahimik, at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga narito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang iligtas ang aking bayan sa walang-awang si Adolfo. Paano na ako? Sino ang aking malalapitan at makakapitan? Kung Diyos mismo ay ayaw akong tulungan. Paalam na bayan ko. Paalam na sa inyo. Adolpong malupit. Laurang taksil. Paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahinga. O tadhana, kay lupit mo, ginawa mo minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan. At pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Ano yung tinig na naririnig ko? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay sa taksila si Adolfo. Kawawa-awang tao, siya'y pinagtaksilan at pinahirapan. Habang tumatakbo ay hinawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong 2 leon. Siya ay naganda at lilusob ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang 2 leon, ay pinakawalan niya si Florante. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko ba itong malaman? Sige, sisimulan ko ang kwento mula nung ako'y pinanganak. Pagdila, ikaw agad ang hina. Gandang araw, prinsesa. Sa umaga, Kanina pa kita napapansin. malayo ka pa ba? Itagal May makilala ng pa kita ng iyong lubusan. pagbabalik. Oo nga. Halika na't umalis na tayo. Nahuhuli ko ang sariling nakangiti sa pagpatak ng bawat sandali. Nakatikom lagi ang aking mga labi. Inaaliw ang sarili sa musika. Nananapik, makapiling ka. Makapiling ka. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan, kung saan siya'y pinanganak, ang kanyang ama't ina, ang buwitre, ang kanyang pinsang si Minalipo, ang arkon at ang kupitong. Ngunit bakit kailangan pa niya umalis? Dahil mas maganda ang turo doon. At para din yon sa kinabukasan. Ngunit, sinong mag-aaruga sa kanya? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Maestro, paalam na po. Florante, lagi mong tatandaan. Mag-iingat ka kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Lagi ko pong tatandaan ang iyong mga bilin. Mag-iingat ka, Florante, Sa kung isang kailangan buong mo ng pagpigil tulong ay ni nandito Florante kami. sa Athena, Menandro, ay sumama ka. kapansin-pansin na palakakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taon ng pag-aaral. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik na ang mata ni Adolfo kay Florante. Handa ng paslangin ni Adolfo si Florante. Sinaklolohan naman ni Menandro si Florante. Natapos ang pagdiriwang at di na nagkita si Adolfo
Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Pagkatapos ng 3 gabing tiging, dumating sila Florante sa Crotona. Nakita nila ang hukbo ni General Usmali. Sumigaw ng sugod ang dalawang partido. Nagsimula na ang labanan. Nanalo sila Florante laban kila General Usmali. Sa pagnalik nila sa Albania, ay may nakasalubong silang mga binyagang na may dalang isang babae. Nagsimula na ang labanan. Makalipas ang ilang araw, may dumating na sulat galing kay Haring Linceo para kay Florante. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Pinatapon siya sa kagubatan at doon nagwawakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. Yun nga ang aking kwento, kaya ako napadpad dito sa kagubatan. Ganun ba yun? Oo. Maraming salamat at tinulungan mo ako. Wala yun. Isang karangalan na tumulong sa'yo. Maraming salamat sa pagtulong sa akin. Wala ka naman. Isang karangalan na makatulong sa kapwa. Buti na lamang at tinulungan mo ko. Sino ba yun at ikaw ay kanyang nilabas sa akin? Siya si Adolfo. Ang taksil sa sarili niyang bayan. Pinahirapan niya ang aking minamahal. Kami ng kasunduan upang ang aking minamahal ay makalaya na at kami ay kakasal. Pero hindi ako pumayag. Kaya't ako'y tumakas at napunta ko dito sa kagubatan. Kaya maraming salamat talaga sa pagtulong mo. Naman. Laura! Lerida! Ayun pala yan. Habang sila ay nag-uusap, ay dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan nang makita nilang maayos na ang lahat. Bumalik ang lahat sa Albania. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duque Brescio, ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian. Na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao. At dito nagtatapos ang Florante at Laura.